tonight's loss against San Miguel? Well, masaya kami at malungkot. At the same time, no, nakarating kami ng semifinals for the first time sa mahabang panahon. Malaking achievement na yon. Pero pagdating dito, alam naman namin malakas yung San Miguel. Alam naman namin mahirap talunin sa series. Pero umaasa kami na baka makaisa kami mga dalawa. No, sayang. No? Kaya nandun naman yung disappointment is may chance kami manalo eh. I think yung last game pa may chance na kami manalo. Dito sa larong to may chance kami manalo. Pero hindi namin maitawid. So in that aspect, we're disappointed. No? We could have been ending it in a more positive note kung nakaisa o dalawa kami. No? So yun lang ang medyo pinanghihinayangan namin. Dahil tingin namin kaya. No? Kung isa o dalawa lang kaya. Pero marami kaming natutunan dito sa series. As I said, we'll come back next conference as a better team. Alam namin kung ano pa yung mga kulang namin. Alam din namin kung saan yung strengths namin. So, in the off-season, we will try to improve on those aspects of our trying to build a contender team. Pero ang dami ring positive, positive developments. I think sa team namin, we have about 6 or 7 who can really be the core of the team at mga bata. So, kailangan na lang kami mag-build ng mga dalawa o tatlong pyesa around those core na tingin namin na magko-complement sa kanila. And we have the draft to do that. The draft, we have 2 first-round picks in the draft. So, magandang pagkunan ulit ng ng resource or ng talent, combine them with the younger guys, and then we have to we have to keep Gabe and keep Bo so that they can keep on also helping us mold the team. Sila yung mga veteran leaders namin eh. And throughout this conference, maganda nilaro ni Bo. Ang tingin ko si Keith malaki pa yung upside niya. No? Meron lang siya mga may pinagdadaanan siya habang nasa series din kami. We thought that aalis siya ng gitna ng series eh, mabuti hindi siya natuloy. San Miguel really, I think, deserves to be in the finals. I felt, yun nga, kahit na 4-0 o 0-4 yung record namin, kahit papaano na nabigyan namin sila ng laban pa rin. If we want to go deeper in the playoffs sa next conference or in the future conferences, we still need a few pieces na lang sa build-up namin. Actually, mabilis nga yung improvement nung namin noong process namin. So, I think that's the takeaway. Ma-experience sila yung ganito. Ma-experience sila as a young team kung paano dumaan sa ganito at kung paano what it takes to beat a team like San Miguel. Yung sabi ko sa kanila kanina, kailangan dumaan sila rito sa ganito. I cannot coach experience. Yung experience talaga kailangan maramdaman mo, kailangan ma-immerse ka doon sa kung ano nga yung pakiramdam, kung ano yung preparasyon, kung ano yung mga kailangan mo para mag-succeed ka deep in the playoffs.
na sa tingin ko yun ang makakapagpabilis ng improvement ng team namin. So we will be a lot better team next conference. Coach, ano yung hinahanap mo sa draft? Una, kung may malaki, no, yun naman talaga ang premium sa draft na yung mga big men. When you want to get to a championship or win a championship sa pagka-constitute ng San Miguel team, parating may Junmar eh. No? So, kailangan makahanap ka ng katapat ni Junmar. Eh, no? Ang hirap kasi maghanap ng physical specimen na pwede mo talagang itapat sa kanya. So, pag binagsakan mo siya ng bola, may 70% ka na efficiency rate eh. Na, or kailangan mong dumobble team. Pag dumobble team ka naman, dahil ang gagaling din nung nakapaligid sa kanya, yun naman ang magiging problema mo. It's really picking your poison. No? But if you can have somebody who can match up with Junmar with minimal help, dun ka may chance na talunin sila. Although malakas pa rin yung support staff niya. Pero I think that everything is really being created by the presence of Junmar on offense and defense. So, yun. Kung gusto mong makarating sa finals or mag-champion, kailangan may solusyon ka sa ganung problema. Hindi naman pwedeng sibo ang gagamitin mo dahil una, mas maliit talaga siya at saka mabigat pa rin si Junmar. And hindi mo pwedeng i-match up ng 40 minutes na nilalaro ni Junmar sa laro. Kailangan may katulong pa rin siya. So those are the things we're looking at. No? Na kumpiyansa ako na may maganda kaming, kasi sabi ko nakarating na tayo ng semis sa next conference. Pag hindi tayo nakarating ng semis, underachieving na tayo. So, subukan natin ulit makarating ng semis. Pag nakarating ka naman ng semis, either makakaharap mo ulit yung San Miguel or makakaharap mo kung swerteng ka sa finals. Kung gusto mo mag-champion, kailangan alam mo talunin yung San Miguel with Junmar. So, pag may import, actually, medyo may solusyon eh. Kaya lang, pag nandun naman si Boatwright sa kanila, dalawa rin ng problema mo. No? So, lamang talaga sila in terms of manpower. So kami, ang ginagawa na lang namin, maghahanap ka ng scheme. No? Scheme na lang hinahanap mo kasi wala ka na itatapat na tao. Ayun. Free agent, coach, wala. Ano? Free agent, wala kang tinitin. So wala pa sa ngayon. No? We will take maybe a 2-week break to recover. Then, pag-practice namin, pag-aaralan namin kung sino mga free agents at kung sino available sa draft. No? Hindi mo rin kasi pwedeng tignan yung free agent market ngayon hanggang hindi mo alam kung ano yung darating sa draft. Baka isa-sign up mo yung free agent, meron namang mas bata na darating na pwede namang gampanan yung role na yon. So, free agency will really be considered only after the draft. Coach, kanina you mentioned yung cornerstones na lang tapos may Gian Mamuyak, especially after this game. Yun nga, yung sinabi ko sa inyo na matutuwa ka dun sa mga bata. No? Kasi sila Gian, sila Santi, sila Adrian, sila Andre, sila Anton. No? Si Anton, may mga pinakitang magandang laro. No? Si Jonard, si Keith, yun nga, si Keith lang kasi hindi mo siya pwedeng pantapat kay Junmar kasi medyo magaang si Keith eh. Pero maganda siyang gawing 4. No? Pwede sila magsabay ni Bo actually. So that's really the core. No? Kailangan mo na lang dagdagan ng
pyesa. No? And these are guys whom we can keep together for the next 3 or 4 years. Imagine mo kung 3 or 4 years, tapos lumabas pa yung galing nila. Pwede kang mag-content talaga. Coach, nasa bang yung situation ni Kit Datun at sabi mo parang muntik pang umalis no? Hindi namin kasi hindi namin ini-expose or dinivulge yung problema niya kasi makaka-distract din sa kanya. But during the series, iniisip niya kung aalis siya, yung tatay ng girlfriend niya na parang father figure niya, namatay sa Amerika. On the night na pumasok kami na tinalo namin yung TNT. No? So, tuwang-tuwa siya noon. And then, pagdating niya ng bahay, may tawag nga. No? All this time, iniisip niya kung pupuntahan niya ba yon or mag-i-stay siya for the team dahil alam din niya na malaking bagay siya sa team. No? Pero, yun nga, parang yung pamilya nila kasi hindi naman siya lumaki sa tatay niya. Yung tatay ng girlfriend niya parang yun yung parang father figure niya. Nagtatalo yung loob niya kung iwanan niya yung team punta siya ron or magkakaroon ng parang mga ceremonies doon or yung last chance niya na mag-pay respects doon sa father figure niya makakalipas na wala siya. Yun yung naging problema niya nung last few games, pero he chose pa rin to stay. So ngayon natapos, aalis siya, pumunta siya ron at hahabulin niya kung may mahabol pa siya. Coach, nasa yung kay Terence. Nag-apologize si Terence before the game. No? So, I accepted his apology, so tapos na yung usapan na yun. No? So, wala na yun. Ibig sabihin, move forward na tayo after that. Nilapitan niya ako before the game. Yun naman lang importante doon eh. Hindi naman yun kailangan mong kargahin ng matagalan as long as kapag apologize na siya. So, I accepted the apology, so it's over. Thank you. Okay. Salamat, Coach.